Kapag ang magkarelasyon ay sobrang matagal na, nagkakaroon na sila ng feeling disconnected or growing apart. Lalo na itong si Katniel, nasa 11 years na sila. Nagkakaroon ng kanya-kanyang directions. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video, is another concerned video po. Ang sabi niya is, Ma'am, what can you say about Katniel breakup? I mean, hope you can give your opinion about it. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, ang Katniel po ay isang sikat na love team dito sa Pilipinas. Hindi lang sila love team, but of course, totoong magkasintahan sila for 11 years. Yun po ang mga nababasa kong artikulo. At isa rin po ako sa fan ng love team na yan. Kaya nung nabalitaan ko na tuluyan na ngang naghiwalay, medyo nalungkot din talaga ako. Pero ganun talaga, minsan sa buhay natin, kahit na ano pang gawin natin, para i-keep yung relationship maging intact. Pakita mo man yung pagmamahal mo dun sa tao, minsan hindi talaga enough. Minsan may kulang at minsan sobra-sobra. Ano man ang kulang or ano man ang sobra, meron talagang hindi magandang epekto yan sa relasyon. Mahirap po magbigay ng opinion, lalo na hindi naman tayo saksi kung ano talaga yung tunay na nangyari behind the camera. Ang tanging nakakaalam lang talaga nun ay yung mga taong malapit sa kanila at silang dalawa talaga. Kaya mahirap magbigay ng opinion kung nagbabase lang tayo sa mga speculation. But of course, ano ba yung karaniwang dahilan na despite nung akala mo matatag na yung relationship ninyo, 10 years, 11 years, 20 years, nauuwi lang naman sa wala. Yung akala mong stable na, akala mong hindi na matitibag ng kahit ano pang problema ang dumating, yung pala, wala rin pinagkaiba doon sa relasyon na mabilis na tibag. Sabi nga nila, kapag ang relasyon daw as a boyfriend and girlfriend ay umabot ng 6 na taon at hindi pa nag-settle down, malaki daw talaga yung possibility na maghiwalay. Kung nasa 6 na taon na yung relasyon nyo at wala pa rin kayong malinaw na plano para sa future, malamang ang isa dyan ay nakakapag-isip na kung may patutunguhan ba yung relasyon nila. Of course, ano ba yung kadalasang dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-couple despite na ang tagal na nung relasyon? In my own opinion, kapag ang magkarelasyon ay sobrang matagal na, nagkakaroon na sila ng feeling disconnected or growing apart. Lalo na itong si Katniel, nasa 11 years na sila. Isa to sa primary reason na malaki ang contribution sa paghihiwalay. Bakit? Kasi after years of being busy, sa kanilang buhay, sa kanilang mga goal, meeting work demands and maintaining friendship, nagkakaroon ng kanya-kanyang directions. Ganun din po yan sa mga mag-asawang matagal na. Nagiging busy sila doon sa pagpapalaki ng mga anak nila. So nakakalimutan na nila yung relasyon nila sa isa't isa. Dahil nga, nagkaroon kayo ng iba't ibang directions, nagkakaroon kayo ng empty nest. Habang inaabot nyo yung kanya-kanya ninyong goal, pakiramdam ninyo, mag-isa kayo. So ang mangyayari, dahil empty ka, mabilis kang ma-distract. So dahil naging busy ka na nga at marami ng distractions sa buhay mo, na-realize nyo na marami kayong mga pagkakaiba na hindi nyo na-realize nung early time ng relationship ninyo. Kaya madalas nawawala na yung balance sa relationship. Dahil nga may kanya-kanya na kayong directions. Yung isa gusto pumunta sa kanan, yung isa gusto pumunta sa kaliwa. Number 2 reason, hindi na nare-resolve yung mga conflict effectively. Normal sa relationship, lalo na kapag matagal na marami talaga kayong pagdadaan ng mga hurdles, mga obstacles. It doesn't matter as long na nare-resolve ninyo. Pero, if conflict goes unresolved, yung resentment na iipon sa dibdib. Over time, natatambakan ka na. So, kung ang couple ay hindi nakakapag-communicate effectively at hindi nila nabibigyan ng time and energy para ma-resolve yung mga nag-a-arise na problem, magkakaroon ng galit sa dibdib yan. Kaya sa dulo, nagde-decide sila na maghiwalay na lang. Dahil hindi na nila kayang balikan isa-isa
yung mga nauna pang problema noon-noon pa. Hindi kasi pwedeng nag-uusap lang kayo. Dapat nandoon yung deep conversation, dapat resolve, dapat nakapagpatawaran na kayo sa isa't isa. Doon mo lang pwedeng sabihin na yung problemang pinagdaanan nyo ay pinagdaanan nyo lang at hindi nyo tinambayan. Kapag nagkakamali ka sa partner mo, hindi po pwedeng yung salitang sorry lang. Dapat nakaakibat dyan yung gawa at yung effort para mapatunayan mo na nagsisi ka talaga doon sa pagkakamali mo. Pero kung hindi mo nagawa ang mga effort na ito, asahan mo, yung kapartner mo nakatanim pa rin yan sa loob niya. Kaya kapag nagkaroon ka na naman ng isang pagkakamali, doble na yung naiipon na galit doon sa partner mo. Hanggang sa mga susunod, mararamdaman mo na lang nakagawa ka ng maliit na kasalanan pero sa kanya ang laki-laki na pala. Naubos na lang ang energy ninyo nang hindi nyo na-resolve yung mga conflicts. Kaya nga, point of no return. Hiwalay kung hiwalay. Last one, dumarating yung time na maiisip mo kung bakit inubos mo yung 11 years, 20 years, 30 years sa taong ito, then pakiramdam mo, ayaw mo nang masayang pa yung mga susunod na taon na maiiwan sa'yo. Nagkakaroon ka ng reflecting sa buhay mo na mas pipiliin mo yung happiness over health. Ayaw mo na magkaroon ng unhappy and unfulfilling relationships. Nararamdaman mo kasi yan sa later part ng buhay mo na parang walang nangyayari sa'yo at sa relasyon nyo. Na parang hindi ka nag-grow as individual. Mas nasa-sense mo that the clock is ticking. At ayaw mo nang subukan pang ayusin uli. Kasi alam mo nang walang patutunguhan at walang pagbabago. So, ang last choice mo is to walk away or start fresh because you are no longer happy. Sa mga statement naman na nabasa ko, lalo na kay Catherine, dun sa girl, is talagang decided na siya, 100%, na ipagpatuloy ang buhay niya without doon sa partner niya. Kahit anong ganda pa ng libro na binabasa natin na akala mo walang katapusan, mga salitang ginamit na akala mo hindi magbabago, relasyong punong-puno ng pagmamahalan, pero sa dulo ng librong ito, nandun pa rin ang pahina ng ending. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng konting opinion regarding this matter. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!